Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karabin natin na matinding utos. Nako, grabe, Senado pinagtawanan lang, laglagan na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawaya ang bayan ko sa nagnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako ito, mag-share na naman po tayo ng mga nagde-trending na videos or post mula po dito sa mundo ng social media. At ito nga mga kababayan, nako, napakasikat pala ni former President Duterte hanggang sa buong mundo mga kababayan. Ito, pakinggan po natin itong kanilang talakayan patungkol po kay former President Duterte. Ito mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon. Humanity for what? For killing drug dealers? Yeah, for allegedly killing drug dealers. Well, I mean, hold on. I was like, when is that a crime against humanity? There was a It's joke crime against humanity to kill drug dealers trying to take over your government. There was a joke in the chat that says that Europe is pissed off that they killed his drug dealers. Were these extrajudicial assassinations? Were they like cold-blooded murder, or were they, I mean, all he did was he authorized the police to do self-defense involving conflict with drug dealers. He's like, and he took the gloves off. He said, look, they're trying to make a narco state here, like they were doing in El Salvador. He goes, folks, you got carte blanche. Go at it. And what happened? He created he took one of the most dangerous cities in the country as mayor and made it one of the safest. So He's the backstory is politics. Well, so someone said it was his political rival that turned him in. Not really. It was supposed to be his ally. So it's the old Marcos family from the Philippines, which have had long disputes with Western European authorities. They united with Duarte. I'll get his name mispronounced, but Duterte. I think it's Duarte. I'm gonna see how it's. I'm gonna say Duarte. Why not? But his daughter was vice president along with Marcos running for president. And now they've split since then. Marcos decided no longer wants their support, but knows that if he tried to indict him in the Philippines, the jury would definitely acquit because he's one of the most popular people in the Philippines ever. So what did he do? He cut a secret deal with the corrupt International Criminal Court out of the Hague, pursuant to the Rome Statute, which Duarte had pulled them out of that. And Marcos, to my knowledge, had not joined it back again. So what he did is he just basically allowed a major public official to be kidnapped, dragged to The Hague, where he'll be tried for crimes against humanity. What it was always going to happen, some of us were long critics of the International Criminal Court. My friends on the left realized the problem with the International Criminal Court when they selectively targeted dissident presidents who didn't like the EU, for example, or didn't like NATO, and going after the Milosevic and other. So yan mga kababayan, buti pa itong ilang mga puti, no? Mga kababayan, naiintindihan po yung ginawa ni former President Duterte na war on illegal drugs. Pero yung iba po, nako, iniisip lang kasi nila yung kailang sarili, mga kababayan, no? Hindi nila iniisip kung bakit ginawa yon. At sino ba talaga ang nakinabang sa war on illegal drugs ni former President Duterte? Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, eto mga kababayan, sabi po ng Aquino family, kung pag-aaralan natin sa ang kasaysayan, makikita natin na ibang-iba ang ginawa kay Ninoy, sa pinagdadaanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. You know what? Talagang magkaiba naman eh. Wala naman nagsasabi na parehas po sila ng ginawa, mga kababayan. Alam niyo po yung common denominator dito, di ba? Kung ano ang meron kay Ninoy at kung ano ang meron kay Duterte ngayon,
yung presidente. Yung presidente noon, Marcos. Yung presidente ngayon, Marcos anak. Mga kababayan. That is the, yan ang gulong tingnan ninyo. Ha? Kayo, magkukumpara ng lang din naman kayo, no? Malalayo pa. Eto, sasabihin na namin sa inyo, no? Kung ano yung talaga yung pagkakaparas nila. Yung presidente po, mga kababayan, dahil nung nagurgur si Ninoy, presidente lang ang sinasabi ko. I'm not saying na the president was behind, no? Marcos po ang presidente. Ngayon, mga kababayan, sa nangyayari kay former President Duterte, Marcos din po ang Duterte. Ano ba ito? Nasa dugo nila? Nasa dugo ba nila ang pagiging trahidor? Yun, nagtatanong lang, mga kababayan, okay? So ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang din po. At eto pa, mga kababayan, eto yung sinasabi nating pinagtawanan ang Senado. Ito si Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Pakinggan po natin. Talagang inutusan na nga, pinagtawanan pa. Eto. Yung 2023 LEDAC na inagri natin nung Hulyo, na tapusin natin nung Disyembre, tinapos natin yung Setyembre. 3 months in advance. Yung mga zona priorities na dapat tapusin pa natin bago mag-zona, tinapos na nga natin nung Disyembre, over 6 months in advance. Hinintay na lang natin yung mga kaibigan natin sa Senado kung kailan natin Ang loading, kababayan. Pero, kumbaga, wala kaming back subjects, naghihintay lang kami. Kaya sana, yung mga kaibigan natin sa Senado, ibis na kung anong pinag-uusapan, keso PI, keso ano, ibis, tapusin na lang yung trabaho nila. Diba? Yung LEDAC, yung zona priority, tapusin na lang niya. Tutukan na nila yung trabaho nila. Ating inaano tayo porque tapos na yung trabaho natin eh. Kadugay. Pasensya lang. Diba? Bisaya naman si Mix. Tapusin na lang yung trabaho niyo. Tama na itong mga kung ano mong pinagsasabi. Si Senador, magtrabaho ka na lang kayo. Si mga senators, trabaho mo na lang mga LEDAC at yung zona priorities para sa bayan. Kung ano, paligoy-ligoy pa kayo eh. Dinidistract mo naman yung bayan eh. Diba? Tapusin mo na lang yung trabaho niyo. Siguro kaya walang LEDAC kahapon kasi sa totoo lang, naghihingi pa sila pa ng extension eh. Kwentuhan nyo nga kami, ano ba nangyari kahapon? Hindi ka namin nakita kasi siguro nakikiusap sila. Basta tapos na yung trabaho ng House of Representatives. I've reported it to you since September. Advance tayo. Tuwing break at tapos So yan, mga kababayan, no? Pinagtawanan nila ang mga senador, mga kababayan. Nako, dahil sila daw ay tapos na, ang Senado hindi pa. Oy, ano kayang klase itong trabaho na ito, ha? Ang bilis naman magtrabaho ng nitambaluslos, mga kababayan. Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan? What I'm trying to point out here, mga kababayan, grabe naman po kung mag-utos, no? Itong Kamara to Senate, sabi magtrabaho kayo, di ba? Dahil tapos na kami, kayo naman po ang magtrabaho. Well, anyway, mga karibyo natin, ito pa, bigyan po natin ng reaksyon itong sinasabi ni Remulla. Yan si DILG Secretary Remulla. Marcos Cabinet met
to address, not plan, Duterte's arrest. O yan. Pero ang problema dito, may naniniwala pa ba dito? Ha? Gayong nagpa-interview na sila sa international, sa national television, wherein talagang may umamin at pinangalanan pa ang mga pangalan na mga nagplano di umano, mga karibin natin. Okay? Ano po, nagtitiwala pa ba kayo kay DILG Secretary Rimulya sa kanyang mga sinasabi? Well, anyway, comment nyo na lang po mga kababayan, at eto na nga, simulan na po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Gusto kong i-share sa inyo itong news article ng Daily Tribune, tungkol po ito sa detalye, ano ba talagang nangyari yung pagka-aresto, bigla ang pag-aresto at pag-kidnap kay Pangulong Duterte at dinala sa Netherlands. Karapatan nating taong bayan na malaman yun dahil tayo yung mamamayan. In a democracy, power resides on the people. Tayo ang boss. So, anong nangyari? Iyon yung gustong malaman sa Senate inquiry na ginawa ni Senator Amy. Kailan ang Malacanang pala, pinigilan, ayaw nilang mabulgar ang sikreto. Grabe. Ito, sa article ng Daily Tribune, title, Palace Wanted, Duterte Arrest Details Kept Secret. Sabi ni Jose Castro, mas maganda na magkaroon ng Senate inquiry para malaman, ma-enlighten ang taong bayan. Yun ang sabi ng press officer nila. Yung pala, sumulat ang Malacanang, sumulat sa Executive Secretary Bersamin, kay Senate President Escudero, kay Senator Amy, na wag i-detalye, sikreto lang yan, executive privilege, they invoke executive privilege. Grabe. O, basahin ko ha. Malacanang invoke executive privilege to prevent the disclosure of information related to the arrest of former President Rodrigo Duterte during the Senate Committee on Foreign So, paano palalabas ang katotohanan, mga kababayan, kung ayaw nilang ipalabas yung mga detalye, no? Ng kung sino ang nasa likod ng pagkaka-aresto kay former President Duterte. Sabi nga ni General Macanas, mga kababayan, it is our right to know, no? At obligasyon din ng gobyerno ang maging transparent sa kanyang nasasakupan. Pero sa palagay niyo po ba, sa mga nangyayari ngayon, there is still transparency between the government at sa atin, mga kababayan, no? Relations hearing on March 20. In a letter obtained by Daily Tribune, Executive Secretary Lucas Bersamin told Senate President Francis Escudero and Committee Chair Senator Amy Marcos that certain details of the former president's arrest were executive privilege. Hindi daw natin pwedeng malaman. Bakit? Kung sinunod lahat ang batas, kung wala kayong itinatago, bakit ayaw niyong malaman ng taong bayan? Di ba karapatan ng taong bayan na malaman kung anong nangyari sa dating presidente? Bakit executive privilege? The letter is starkly contrasted with the statement on Friday, March 21 of Palace Press Officer Claire Castro, who said, Malacanang welcome the Senate proof as an opportunity to fully explain the legality of Duterte's March 11 arrest and extradition to the Netherlands. Ito yung exact statement ng Palace Press Officer. Lumalabas ngayon, hindi niya alam ang sinasabi. Sarili lang niya. Kataka-taka kung sa Bisaya. Sabi ni Castro, people will be more enlightened as to what happened and the law will be explained to everyone. Yun. Enlightenment kaya? Bakit ayaw i-detalye? But Bersamin's letter dated March 20, the same day as the Senate committee hearing, appeared to be tone deaf, bingi to the public demand for full transparency regarding Duterte's arrest. Ito yung laman ng sulat ni Executive Secretary Bersamin. Tingnan natin. Consistent with the Constitution, laws, and jurisprudence, the executive branch respectfully invokes executive privilege against disclosure of information related to the following matters. Ito ang hindi pwede. Presidential communications,
solicited and received by advisors of the President, including those discussed during closed-door cabinet meetings on the matters covered by the agenda, on the grounds that these are classified as privileged. Communications, documents, correspondence, and information covering military and diplomatic secrets on the grounds that disclosure thereof will impair diplomatic relations and adversely affect national security. Grabe. The Office of the President also invoked executive privilege over diplomatic communications and correspondence with law enforcement agencies, foreign governments, and international organizations, citing possible impairment of diplomatic relations. Okay. Yung eroplano, yun ang gusto nating malaman. Kaninong eroplano yun? Sino ang nagbayad? Nako, ayaw nilang bibigyan detalye. Okay, dito. The Office of the President likewise invoked executive privilege regarding the arrangement for Duterte's transport to The Hague, arguing that similar protocols are applied to the transportation of heads of state and that disclosure would pose grave risk to national security and security protocols. So yan mga kababayan, no? Isa lang po ang nakikita ko dito, mga karibin natin. Walang transparency and accountability, no? Na ipinapakita sila doon sa pag-aaresto kay former President Duterte. Una, kung may transparency sila, dapat ilabas nila kung ano yung mga detalye, no? Para malaman ng taong bayan at let the people decide if they are right or wrong, di ba? Oh. Tapos, yung accountability naman po. Sana naman po, no, doon sa investigasyon dyan sa pagkaka-aresto kay former President Duterte, kitang-kita naman po natin, meron talagang mga na-violate na law, di ba? Sana man lang, meron na parusahan. Para maging accountable sila doon po sa kanilang mga ginawa kay former President Duterte. Kaso wala tayong nakita eh. Wala man lang tayong nakitang na contempt. Tapos gusto pa nilang itago yung mga detalye ng pagkaka-aresto nako. Yan, transparency and accountability. Wala po akong nakita diyan mga kababayan. Ewan ko lang It is my opinion mga kababayan. Ewan ko lang sa inyo, baka sakaling nakakita kayo ng kaunting transparency at kaunting accountability dito po sa kanilang ginawa mga kababayan. Well anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video nito? I-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa bayan ko, sa